You must be born again. Niluluwalhati mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Siya pa ba ang iyong priority? Siya pa ba ang ino-honor mo? Siya pa ba ang sinasamba mo? It's not that we don't know God. It's that we don't glorify God. You're intelligent, but spiritually ignorant. Mga kapatid, na hindi lang po kayo uuwi na feeling blessed, touched, encouraged, and motivated. But you will leave this place born again. Ang pagiging born again ay hindi po membership sa church. Ang pagiging born again ay hindi po articles ng UPC. Ang pagiging born again ay hindi po programa ng park. Ang pagiging born again ay trabaho ng Diyos. Binubuhay yung patay na kaluluwa at kanyang hiningahan ng kanyang breath of life. Lahat ng reliyon, kaya kayong i-encourage. Kahit saan kayo magsimba, may encourage kayo. Lahat ng reliyon, kaya kayong i-motivate. Pero walang reliyon na kaya kayong gawing born again. Tanging ang Diyos lang ang may kakayanan na gawin kang born again. In the name of Jesus, hindi ka uuwi sa lugar na ito na hindi nagiging born again. Gusto ko man i-expose ang isa sa kasinungalingan ng kaaway na tinatawag na easy believism or just believe. Di na ako makikinig dyan sa maliit na preacher na yan. Naniniwala naman ako sa Diyos. Halos lahat tayo naniniwala sa Diyos. Kahit sinong tanungin mo dyan sa kanto, mga kapatid, naniniwala ka bang may Diyos? Lahat po, mga kapatid, ay naniniwalang may Diyos. Now, importante po ang paniniwala. Yan po ang simula, mga kapatid. Faith is the substance things hoped for. Without faith, mga kapatid, we cannot please God. Importante ang faith, pero hindi pwedeng sapat lang ang faith, mga kapatid. I'm here to tell you that believing is not enough. Hindi po sapat na maniwala ka lang sa Diyos. Si Satanas ay naniniwala sa Diyos. Nanginginig pa, mga kapatid. Buti nga si Satanas nanginginig, mga kapatid. At buti nga si Satanas nagsisimba. Hallelujah. Nanggugulo tuwing linggo. Huwag mo ipagmamalaki na maliligtas ka sa pananampalataya lang. Dahil si Satanas nananampalataya, pero Satanas pa rin siya. Nananampalataya, pero hindi siya nagsisi. Nananampalataya, pero hindi siya sumamba sa Diyos. Nananampalataya, pero hindi siya nakatakas sa habang buhay na kaparusahan. Kapatid ko, hindi po sapat na manampalataya ka lang sa Diyos. Kailangan mong sumunod sa salita ng ating Panginoon. Kung totoong nananampalataya ka sa Diyos, susunod ka sa Diyos. Susunod ka sa salita ng Diyos. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. May iba sinasabi, o kita mo, pastor, wala namang sinabing, ngunit ang hindi magpabautismo. Hindi na nga nilagay dyan kasi hindi ka magpapabautismo kung hindi ka sumasampalataya. Automatic yun, mga kapatid. Siamese twins yun, hindi yun pwedeng ipaghiwalay. Pag nananampalataya ka, magpapabautismo ka, mga kapatid. It is the will of God this morning. He just don't want you to be blessed. He wants you to be born in Him. Hanggat hindi ka pa na born again, anak ka lang ng Diyos in creation, pero hindi ka niya anak in redemption. Wala kang spiritual inheritance. Wala kang karapatan to claim the promises in the Bible dahil ang mga promise na yan ay naka-entitled sa kanyang mga anak. Hanggat hindi ka nagiging born again, anak ka sa labas. I don't care who you are. You must be born again. You must be born again. You must be born again. Maaring hindi yan maganda sa pandinig nyo, pero napaka-importante niyan. Hindi ka pwedeng magsimula ng spiritual journey mo hanggat hindi ka muna nagiging born again.